Po ba nating batiin ang ating katabi sa video? Excited ka na ba sa salita ng Diyos? Excited ka na ba sa salita ng Diyos? Actually po, itong ang aking mensahe po na i-share sa inyo ay hindi po dapat ito ang mensahe ko. Subalit, si Lord talaga may last minute changes minsan eh. Dahil itong point na ito na para po sa atin ay talagang swak na swak po para sa ating lahat. At ito po ay pinamagatan kong medyo malalim po. Sabihin niyo po kung naiintindihan niyo po na ang talang kasiyahan o kasagutan. Ano raw? Naantala. Anong ibig sabihin po ng naantala? Na-delay, naudlot, or hindi mo pa nakukuha. Naantala, kasiyahan, o kasagutan. Okay. So, pag-uusapan natin ngayon kung bakit may mga bagay-bagay na hinihiling tayo sa Diyos pero hanggang ngayon po, hindi pa natin nakukuha. Alam niyo po ba kung bakit? Sabay-sabay po natin aalamin. At napaka-powerful po ng salita na to. Alam niyo po kung bakit? Kasi yesterday po, habang nagpe-prepare po ako, talaga kalaban po naggugulo sa akin. Gusto niya ako discourage, gusto niya ako guluhin talaga. Pero sabi ko, Lord, isa itong compliment kasi talaga napaka-powerful ng iyong salita. Amen? At eto po, kung meron po tayo mga Biblia, buksan po natin sa Lucas. Lucas, Kabanata 18. Sige po. Yung mga wala pong Biblia, pwede po kayo manghiram o meron pong available na project. Lucas 18, taludtod 1 hanggang 8. Okay? In English, Luke chapter 18, verses 1 to 8. Lucas 18, Kabanata 18, taludtod 1 hanggang 8. Nakita na po ba natin? Sa Lucas? Sige, sabay-sabay po natin. Makinig po kayo sa akin. Verse 1. Sunbathing. Isinalaysay ni Jesus ang isang palighaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ikinagalang na tao. Sa lungsod ding yun ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking mga usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ikinagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa pupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya ipaghihintayin yan ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siya mga tao may pananampalataya? Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat, Lord, sa napaka-makapangyarihang salita niyo po ngayon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at isagawa po namin ito sa aming pag-araw-araw na buhay sa matamis na pangalan ni Jesus. At po magsabi na, Amen. Okay, napakaganda po in layman's terms, ganito lang yan. Merong isang, sino yung characters natin sa storya? May isang beautiful. Byuda. In English, ano po ang byuda? Widow. Walang asawa. Namatay na po ang asawa niya. Byuda. Sino po yung character natin sa storya? Hukay. Joke. Who's hukom? Sige po. So may byuda at may hukom. So ganito po yung konteksto Yung byuda po, nanghihingi po siya ng hustisya. Dahil meron po nang aaway sa kanya. Ito po yung hukom. I-describe po natin. Wala siyang takot sa Diyos at wala siyang iginagalang na tao. At ito po ang konteksto sa panahong iyon. Pati ang kababaihan po walang boses noong mga panahong iyon. Ito, take note byuda siya, wala siyang asawa, walang magtatanggol sa kanya, tapos babae pa siya. So, ibig sabihin sa panahong iyon. Subalit, ano pong nangyari sa story yun? Nakulitan, sino? Ang hukom. Ang kulit-kulit po ng hukom, ng babae. Sino po dito yung makakulit? Maliban sa mga bata. Now, meron pong gustong si Lord ituro sa atin. Ito po ang explanation. Ang tekstong ito ay tungkol sa kahalagahan ng patuloy na pananalangin.
Sabihin nga po sa inyong katabi, patuloy. Dito na lang po. Patuloy na pananalangin. Patuloy tayong manalangin hanggang sa makuha natin ang kasagutan sa ating mga kahilingan. Sa kanyang pagbabalik, sabi ni Jesus, sa kanyang pagbabalik, meron kaya siyang madarat na ng mga taong may pananampalataya? Madarat na kaya niya tayo na may pananampalataya? Ang naantalang kasiyahan. In English po, we call it delayed gratification. Delayed gratification o naantalang kasiyahan. Isang masayang bagay na matagal mo nang minimithi at inaas mo kay Lord pero hanggang ngayon wala pa rin. Pero po ba tayo mga ganong mga request kay Lord? Or ako lang po? Lahat po ba ng prayer yun nasagot na? Sino po dito hanggang ngayon may pinag-pray pa pero naku magto-2015 na wala pang sagot? Sino po? Okay. Para po sa atin ang salitang ito. Now, sino sa atin ang handang mag-antay para sa isang bagay na ating inaasam-asam? Paborito po ba natin ang mag-antay? Okay, para po sa mga kabataan na yun, mahilig tayo sa instant. Halimbawa, instant coffee. Instant noodles. Instant champurrado. Karamihan po sa mga pagkain ngayon, instant. Pero iba pa rin po yung pagkain. Kaya may instant oatmeal, di ba? Pero iba pa rin yung oatmeal na matagal mo pinakukuluan. Di ba? Iba pa rin yun eh. Iba pa rin yung may proseso. At tandaan po natin ang prinsipyong ito. Ang mga bagay na mabilisan natin nakukuha ay hindi natin gaanong napapakalagahan. Totoo po ba yun? Yung mga bagay na binibigay lang sa'yo agad-agad. Okay, na hindi mo pinaghirapan. Minsan po, ang mga tao, hindi natin masyadong napapakalagahan ang mga iyon. Tingnan po natin yung kwento ng ilang mga naging milyonaryo dahil sa lote. Alam, no? Oo, di ba may mga nagaganon? Tapos instant millionaire sila. Pero tingnan nyo ha, sa loob ng 2, 3, o 4 na buwan, nawawala agad ang kanilang pera. Bakit? Kasi ang mga bagay po na madali natin nakukuha ay hindi natin po masyadong napapakalagahan. Totoo po ba yan? Pag-isa nga natin po ang ating buhay, ano po mga bagay na agad lang binigay po sa atin, tapos maya-maya, oops, wala na. Diba? Halimbawa, ang mga regalo na ibinibigay sa iyo, minsan madali mo lang ito nawawala. Subalit kapag pinag-iipunan mo talaga ang isang bagay, sadyang iniingat-ingatan mo pa ito. Totoo po ba yun? Kapag kayo po ay kumayo, talagang pinaghirapan nyo, you'll make sure na kaya nag-save up kayo para sa isang gadget. Sino di ka mahilig sa iPhone, mga gadget, or kung ano man po yan. O, matagal kayo nagsisave para sa pang-noche buena ng inyong pamilya, di ba? Hindi po basta-basta gagastusin po yun. Tama po ba? Pinag-iingat-ingatan niyo po dahil pinaghirapan at pinag-antay niyo po yan. Okay? Now, balikan po natin ang teksto na ating nabasa tungkol sa isang biyuda na laging pumupunta sa hukom. Balikan po natin yung storya kanina. Kailangan natin maintindihan na sa mga panahong yun, ang isang biyuda ay walang boses. Noong mga panahong yun, walang kapangyarihan, isang babae, at wala rin siyang asawa po na magtatanggol sa kanya. Yun po yung konteksto po. Humihingi siya ng katarungan sa kanyang mga usapin at humihingi siya ng justisya sa kanyang mga kaaway. Tulad po ng biyuda sa storya, tayo po, meron po tayong mga bagay-bagay po na parang bumabagabag po sa atin. Diba po? Meron pong mga halimbawa, kahit gaano man tayo magpakabait, hindi natin maiwasan ang sitwasyon kung saan meron po mga tao na nakakaaway po tayo. Tama po ba yun? Hindi po lahat ng tao magugustuhan po tayo kahit tayo po ay mabait. Ako lang po ba yun? Lahat ba ng tao love kayo? Diba? Ako pa rin medyo may ano. Ako po kahit na gaano ako nga smiley face, sabi nga nila, Jollibee ka. Jollibee oh! Tawag ko sa akin talaga Jollibee. Bakit? Bakit? Totoo ba? Jollibee daw po. Oo, Jollibee. Pero kahit na Jollibee po ang aking face, dahil meron pa rin po mga tao na hindi ako like. Ganun po yun. It's a fact. Hindi po natin mag-iwasan yun. At tulad ng biyudang ito, marami pong gustong umaway din sa kanya. At dahil siya wala magtatanggol sa kanya, siya ay nangulit. Siya po ay nangulit. Okay. Kailangan natin itong maunawaan at kaya naman alam natin ang nararamdaman ng biyuda sa istorya ito. Amen? Naiintindihan po natin siya. At dahil walang iba magtatanggol sa kanya, kinukulit niya ang hukom. At sa sobrang pangungulit, kahit na ang hukom ay walang takot sa
Tingnan po natin walang takot sa Diyos. So maasahan mo ba na mabait itong hukom na ito? Hindi. Walang takot sa Diyos at hindi lang yun. Wala ring galang sa tao. E di lalo na sa isang biyudang babae noong panahon yun. Wala talaga. Ano ang nangyari sa bandang huli? Diba sa wakas, pinigay din ang kanyang kahilingan. Diba? Now, ito po ang gusto ni Lord sa atin. Dapat ganun din daw tayo. Ganun din daw po tayo. Kung gaano kakulit ang biyudang ito, na kunin mula sa masamang tao ang hustisya. At sabi po ng ano po sabi ng hukom? Babasahin ko nga yung verse 7. Sabi niya, hindi, verse 5. Sabi, ibibigay ko na araw ng hinihingi ng biyudang ito. Grabe, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako. Saka pupunta niya rito. Saka pupunta niya rito. Saka pupunta at kapupunta at kapupunta at kapupunta. Now, bakit po tinuturo ng Panginoon ang ganito? Dahil marami po sa atin, kontento na po tayo ng isang beses lang, nagtanong tayo at kapag sabi nila, no, sige po, bye. Diba? Ayaw pala ni Lord yun. Gusto ni Lord, makita sa atin na kapag gusto mo ang isang bagay, mangungulit ka. Wow! Akala ko po ang pagiging makulit masama. Pero meron pala mga bagay na kailangan talaga maging makulit. Amen? Nasa Bible po pala yun na pinahihintulutan po ng Diyos ang kakulitan pagdating sa larangan o sa aspeto ng pananalabi po o ang paghingi sa Kanya. Wow! Napakaganda po, di ba? Okay. Now, naalala ko po tuloy ang isang kwento po ng isang pastor sa Estados Unidos. Pangalan po niya si Bishop T.D. Jakes. Meron po siyang isang kwento. Sabi niya nung medyo bata-bata pa daw po siya, nag-a-apply po siya sa isang kumpanya. Tapos hindi po siya hina-hire. Hindi po siya, ano tayo po ng hire? Hindi siya tinatanggap. Okay. Thank you to the Son. Hindi siya tinatanggap. Pero anong ginawa po ng lalaking ito? Ito yung boss, kunyari ito po yung boss. Tapos habang nag-lunch yung boss, I'm here, hello, hi. Sabi niya doon. Tapos kahit saan pumunta yung boss, lagi siyang papakita, don't you see her? Anytime you need mo, kailangan ko ako, nandito lang ako. In other words, sa sobrang kakulitan, sabi ng boss, hire him. Oh. Hire him. Dinaan niya sa kakulitan. O, diba? Now, muli natin balikan ang storya ng biyuda. Dahil sa sobrang kakulitan, sabi ng hukom, ibigay ko na nga ang katarungan kanyang hinihingi. Ngayon, naiintindihan natin ang kakulitan pagdating sa paghahanap ng trabaho o ang paghahanap ng paraan upang may makain ang pamilya. Di ba minsan po yung mga anak po natin, wala, gutom ako. Gutom ako. Sino po dito ang nakakaranas ng gutom? Naranasan ko po maggutom. Minsan po naglalakad po ako diyan. Tapos sabi ko, ganito pala ang feeling ng mga batang walang nakakain. Ang hirap pala, ang hirap maggutom. Tama po ba? Ang hirap maggutom. At kapag gutom ka, alam natin kung paano maging makulit upang maghingi. Pero ngayon naman po, sinasabi ng Diyos, gusto niya na i-apply natin ang kakulitan sa aspeto ng pananalangin. Okay, wow. Okay lang po tayo dyan? Medyo nag-shine po ang ating sun. Thank you, Lord. At least hindi umuulan. Masyado po natin isinasantabi ang kahalagahan ng pananalangin. Kailangan po natin maintindihan na ang patuloy po ng pananalangin ay maaaring makapagpabago sa isip ng Diyos. Oh my God! Hello! Ito, teka lang, narinig niyo po ba yung sinabi ito? Sabi ko po, ito ang patuloy na pananalangin ay maaaring makapagpabago sa isip ng Diyos. Teka lang, Pastor TJ. Ano ka? Ang Diyos yun eh. Kapag may sinabi ang Diyos na hindi na ito mababago, hindi na yun mababago. Diba? Pero hindi. Again uulitin ko. Ang patuloy na pananalangin ay maaaring makapagpabago sa isip ng Diyos. Nakakagulat po ba ang sinabi ko? Nakakagulat po ba? Kasi po, marami sa atin po yung naniniwala tayo na kapag sinabi ni Lord, anak, no. Okay, Lord, hindi na ako mangungulit. Diba, ganun po tayo? Lord, gusto ko po ng kotse. Pag sinabi ni Lord sa'yo, no. Sige, Lord, forever na ako maglalakad. Hello? Ganun ba yun? Pag sinabi mo, Lord, gusto ko po ng trabaho. Pag sinabi ni Lord, no, not yet. Sige, Lord, tambay na ako forever. No! Hindi po. Okay, gusto niyo po ba ng pruweba?
pruweba? Meron pong pruweba tayo dito sa story sa Biblia. Kilala niyo po ba si King Hezekiah? Sino may kilala kay parang Hezekiah? Kaya po ba? Ipapakilala ko siya sa inyo briefly. Si King Hezekiah, makikita po natin siya sa Old Testament, sa Bible, sa 2 Kings chapter 20. Kung may notebook po kayo, mamaya isulat po 2 Kings verse 20. 2 Kings verse 20. Chapter 20 pala. Okay? At ito po yung konteksto ng storya. Noong mga panahong yun, si King Hezekiah po ay nagkasakit. Nagkasakit po siya to the point na siya po ay mamamatay. Wow, ganun yung mag-complete the sentence. Okay. Mamamatay na po si King Hezekiah. At sabi po ni Prophet Isaiah sa kanya, this is what the Lord says, put your house in order because you are going to die. You will not recover. Take note, ito po ang word ni Lord kay King Hezekiah. You will not recover. You will die. Pero anong sinabi King Hezekiah? Tingnan po natin ito sa 2 Kings chapter 20. Sabi niya, Lord, remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Umiyak talaga siya, Lord. Alalahanin niyo mga pinagagawa ko, Lord. Naging tapat po ako sa inyo dahil gusto niyang mabuhay. Tapos take note, ito nangyari po Sabi ni Lord, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. I will add 15 years to your life. Wow! Narinig niyo po ba yun? Si King Hezekiah po mamamatay na, pero nung siya po ay nanalangin at pinakita niya kay Lord na talagang gusto niyang mabuhay, ang ginawa ni Lord kay King Hezekiah na mamamatay na sana, narinig ko ang iyong dalangin at dadagdagan ko ng 15 taon pa ang iyong buhay. Yan po ang patunay na kapag tayo pinakita talaga natin kay Lord na gusto natin po ang isang bagay at hindi tayo sumuko, ibibigay niya. Kahit sinabi niya sa una, anak, hindi. Pero maaari palang mabago ang kanyang isip kung ipapakita natin sa kanya ang ating puso. Amen? Nakakatulong po ba ito sa atin? Amen. Now, balikan natin uli ang storya sa Biblia. Masdan natin ang nangyari sa buhay ni King Hezekiah. Yun na pala yun si King Hezekiah. Now, kayo po ba ay sinabihan na po ng doktor? Halimbawa po, sabi ng doktor sa inyo, ikaw ay may cancer. Mamamatay ka na. Papayag ka na lang ba na sasabihin mo, okay doc, may cancer ako, fine. Sige, bye. No. Kung naniniwala kayo na God is your healer, magpe-pray kayo sa Kanya at hihilingin niyo po ito sa Kanya. Amen? Na kayo po ay mahihil. Sabi po ni Lord, huwag kang matakot na manalangin. At hindi lang po yung panalangin ng Lord, pwede po ba? Pwede ko po ba hingin to? Hindi. Gusto ni Lord, Lord, gusto ko po talaga to. Lord! Lord! Gusto po ni Lord na ganun klaseng ugali po ang meron tayo pag tayo po ay humingi sa Kanya. Kamakailan lang po, pakiramdam mo. Ito, tatanungin ko po kayo. Naramdaman niyo po ba kamakailan lang na gusto niyo na pong sumuko? Sino po ba dito yung ang dami niyo ng problema na pinagdaanan for the past few months ngayong taon? Tapos magtatapos na po ang 2014, pero parang pakiramdam niyo po, bugbog na bugbog kayo dahil sa lahat ng mga pagsubok. Sino po dito ang nakaka-relate po sa akin? Ito po yung word po ni Lord para sa inyo. Pinadala po ako ni Lord ngayon upang sabihin sa inyo na patuloy ka lang manalangin at huwag kang susuko. Amen po ba? Amen. Ngayon, meron po akong ipapabaon na 4 na bagay. Sabihin niyo sa katabi mo, 4 na bagay na kapag natutunan mo ay makapangyarihan sa data. Para haharapin po natin sabay-sabay ang 2015 ng may tapang. Amen? Excited na po ba kayo sa bagong taon? Now, tandaan po nyo 4 po itong bagay na ibabahagi ko sa inyo. Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo? Amen. Amen. Una, ang kapangyarihan ng pagkahumaling o passion. Passion. Sa
Sa ibang sinabi nila silakbo ng damdamin. Okay, passion, silakbo ng damdamin o pagkahumaling. In other words, ang isang passion, ang passion mo, ito ang bagay na gusto mong gawin. Yung love mo. At pagmasdan niyo po yung mga tao na wala silang pagkakataon upang sundin ang silakbo ng kanilang damdamin. Para sa ibang tao, sinasabi nila, ayokong gustuhin niya ng sobra. Kasi kapag ginusto ko to ng sobra at hindi ko nakuha, masasaktan lang ako eh. Kaya ayoko nang humingi ng sobra-sobra. Basta kung meron, thank you. Kung wala, wala na. Diba? Parang karamihan po sa atin, ganun yung pag-iisip natin, ayaw natin masaktan. Kaya ayaw din natin humiling. Dahil natatakot po tayo na makarinig ng no or ma-reject. Pero sinasabi ni Lord, anak, huwag kayong matakot manalangin, huwag kayong matakot humingi, sapagkat gusto kong makita kung gaano ko talaga gusto ang bagay na yan. Amen? Sinasabi po ng Diyos sa inyo ngayon, sa Marcos, Kabanata 11, talutod 24, or Mark chapter 11, verse 24. Mark 11:24, sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. Hello! Narinig niyo po ba ang salita ng Diyos? Mark 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman yung bagay na iniisip mo ngayon habang ako'y nagsasalita, yung bagay na, tama, yan, yung bagay na nasa isip mo ngayon, yan ang bagay na hinihiling mo, yan. Anuman ang hingin mo, yung bagay na yan, hinihiling mo sa panalangin, maniwala kang natanggap na yun. Amen? Amen. Wow! Yun po ang word ni Lord. O tanong, ano ba ang bagay na yan na nasa puso mo pa rin hanggang ngayon? Na kahit ilang beses mong ipikit ang iyong mga mata, na kahit ilang beses mong pilit na kinakalimutan, ay nag-aalab pa rin ang pagnanais na yan o ang pangarap na yan sa iyong puso. Ano kaya na kahit gano'n mo ipikit pagkagising mo, talagang gusto ko to eh. Gusto ko talaga to eh. Ano yung bagay, ano yung passion mo, ano yung silakbo ng damdamin mong yan? Ano ba yan? Okay. Now, sabi ni Lord, tandaan, kung ano ang bagay na pinakamamahal mong gawin, kung saan nakikita ang alab ng iyong damdamin, may gagawin po ang Diyos. Amen? Gusto ni Lord na ipakita po sa Kanya, Lord, ito ang gusto ko. Halimbawa, ako po, kahit anong tumbling ang gawin ko, kahit anong trabaho ang kunin ko, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa damdamin ko ang pangarap na maging isang international singer. Hanggang ngayon po, kahit anong gawin ko, kahit may trabaho na po ako ngayon, currently nag-work po ako, pero sabi ko nga po sa boss ko, ma'am, talaga po gusto ko maging international singer. So yung boss ko naman, si ma'am, ang ginagawa niya, pag may nagkakantahan sa lobby ng aming workplace, sabi niya, PJ, kanta ka. O wala mo na mag-resign, ha? Saka ka na maging international singer, wala mo na mag-resign. Ginagana ko ng boss ko, at least alam niya na ang passion ko, kahit anong mangyari, gustong ko ang bagay na yan. Gusto ni Lord ganun eh, ganun ang ugali niya. At gusto ko, ipapakita ko kay Lord na kahit wala pa ako sa lugar na yan, na kahit hindi pa ako tumutuntong sa Araneta Coliseum, ngayon pa lang, ginagawa ko, habang kumakanta pa ako sa inyo, alam niyo po ba ang nasa isip ko, Lord, nagpupuri ako sa inyo in front of these people, at para itong Araneta Coliseum. Ganun po, alam niyo po ba, nagkakatakan talaga ako dito, na ganyan-ganyan? No. Naniniwala po sa puso ko na kahit anong mangyari, I'm meant for great things. At ganun din po kayo. Huwag kayong makontento, guys, na dito lang. Alam niyo po ba na hindi ito permanente yung lugar natin? Darating tayo sa point na magkakaroon po ang JRC Antipolo ng sariling building. Amen? Amen. Na ang mga deaf magkakaroon ng school. Ang mga deaf, kayo ang magiging ilaw sa deaf ng Philippines. Naniniwala po ba kayo? Sinasabi nila, kung anong silakbo ng iyong damdamin, ipakita mo sa akin at maging makulit ka. Kung ang hukom na ito ay walang takot sa Diyos ay nakulitan at binigay ang kahilingan, ikaw din, what more, ikaw na anak ng Diyos, ibibigay ko ang kahilingan mo. Amen. Wow! Wow! Oh my. Yan po ang kapangyarihan ng silakbo ng damdamin o ang passion kung tawagin sa bukang Ingles. Amen?
Now, tanungin mo ang neighbor mo, what is your passion? Na kahit anong pikit mo sa mata mo, ito pa rin ang bagay na gusto mo. Naniniwala ka ba na ang pamilya mo ay magbabago? Na makakaahon kayo sa kahirapan? Amen! Let that be your passion. Kaya ang gawin nyo, maging faithful kayo sa pag-attend sa church. Na dito sa church, ginagamit ito ni Lord para mag-flow ang blessing niya from heaven through the church to you. Kaya po tayo may ganitong gawain para po sa inyo. Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. At ayaw niya na hanggang forever kayo naghihirap. Amen? Amen. Gusto ni Lord, umasenso kayo. Maging blessing kayo. Hindi kayo lagi nangungutang. Gusto ni Lord kayo ang nagbibigay. Amen po ba? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. At gusto niya makita yan. Hilingin mo sa akin, anak, ngayong 2015, ipakita mo na ang bagay nito, hindi mo pakakawalan. Amen? Number 1 pa lang po. Number 2. Kapangyarihan ng pananalangin. Amen? Sinasabi ni Lord, itigil mo na ang pag-aalala. Hello? Kapag nag-aalala po ba tayo, may nangyayari po? Actually, may nangyayari. Natatagdagan kayo ng bigawan. Yun ang nangyayari. At namumuti ang inyong mga buhok. In other words, ang pag-aalala po, nakakasama po yan sa inyong katawan. And meron pong scientific study na nagsasabi na most of the sicknesses that we have are stress-related. Amen? Stress. Dahil po sa stress, hindi lang dahil sa kinakain natin, but dahil sa stress. Kaya kung gusto nyo po maging healthy ang inyong katawan, stop worrying. At ang sinasabi ni Lord kayo ay manalangin. Amen? Hallelujah. Number 3. Okay, ipa-fast forward ko na po Number 3, kapangyarihan ng pagtsatsaga. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagtsatsaga. Patience. May kasabihan, kapag may tiyaga, may nilagang adobo. Amen? Okay, may nilaga. Kung babalikan natin ang storya ng byuda, makikita natin na nagtiyaga ang byuda. At talagang nakulitan na talaga ang hukom, kaya tuloy ibinigay ang kanyang kahilingan. Now, meron pong isang story ng isang lalaki. Ito po, true story po to, hindi po to invento. Yung isang lalaki po, meron siyang asawa. Naglalakad sila. True story to Naglalakad sila, may nakita siyang lampara. Sabi po ng asawa niyang babae, ang ganda naman ng lamparang yan, ang ganda, gusto ko yan. Pero sabi po ng nagbebenta sa lalaki, sabi niya, sorry po, hindi ko na po pwedeng ibenta ito sapagkat ito po ay naka-reserve na po sa ibang tao. Meron na pong bibili. Sabi ng lalaki, kailan niya yan babalikan? Sabi na nagbibenta, hindi ko po alam basta po naka-reserve na yan. Sabi ng lalaki, sige nga, tingnan natin, mag-aantay ako. True enough. Nag-antay po ang taong lalaki ito buong araw. At sabi niya sa nagbibenta, kasi ang katapusan ng araw na yun, sabi niya, wala naman po ako nakitang may gusto ng lamparang ito. Akin na po yan. Gusto yan ng asawa ko. At nang nakuha niya na ang lampara, sabi niya sa asawa niya, honey, ito na po, ito na ang lampara na gusto mo. Diba? May mga bagay-bagay na kailangan mo lang talaga i-tsagain. Huwag po tayo agad-agad bumibitaw. Ay, may problema. Ay, gusto mo na po ko. Ayaw ko na ba church? Hello? Gusto ni Lord na kahit may problema kayo, bangon na. Sige Lord, magpapatuloy ako, magtsatsaga ako. Dahil kapag nakita po yan ni Lord, ito po nasa Bible yan, kapag nakita niya ang pagtsatsaga nyo, ibibigay at ibibigay niya rin po sa bandang huli. Amen? Wow. And last but not the least, sabihin niyo po last, number 4, ang kapangyarihan ng pananatili. Pananatili. So, witong English, ito po ay tinatawag natin na perseverance. Kasi nga po, i-review natin ano yung number 1, kapangyarihan ng pagkahumaling o passion. Number 2, kapangyarihan ng pananalangin. Number 3, kapangyarihan ng pagtsatsaga. And number 4, ang kapangyarihan ng pananatili o perseverance. Anong ibig sabihin nyo, Pastor PJ, ng pananatili? Ibig sabihin po na kahit na mahirap ang isang bagay, tumatayo ka pa rin at nag-aantay. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ito po, babasahin ko po yung isang scripture sa Bible sa Hebreo, Kabanata 11, taludtod 6. Hebrews 11 verse 6, sabi ni Lord, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos
ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hebrews 11 verse 6. Wow! Lord, ganun ka po pala. Hindi pala nakakatakot humingi sa inyo, Lord. Hindi pala pwede, Lord, pahingi po. Ayaw mo pala ng ganong klaseng mindset. Gusto nyo, Lord, mayaman ka. So, Lord, pahingi. Ganun, totoo lang po. Please, i-crack nga natin yung ulo natin at tanggalin yung mindset na, Lord, pahingi lang po ng konti. Hello, ang Diyos po ba natin ay kuripot? I don't think so. Kung sino man po nagturo sa inyo na kuripot ang Diyos, pagsabihan niyo po dahil ang Diyos mayaman. At sinasabi niyo po sa Hebrews 11:6, ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos that I exist. Okay, sabi niya, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? What a great God we serve. What a great God we serve. At gusto niyo po ba ng patunay ng buhay ng mga tao na dahil sa kanilang pananatili ay nakuha nila kanilang gusto? Tingnan natin yung Bible Ito, isulat nyo lang. Sulat nyo lang. Matthew chapter 9 verse 21. Matthew chapter 9 verse 21. Ang storya pong ito, meron pong isang babae na may ano ba yung English na? Hemorrhage. Okay, meron siyang hemorrhage o pagdurugo. Mga kababaihan, alam niyo po ito, yung talaga nagdurugo po siya. Ilang taon? 12 years. Sabihin mo sa katabi mo, 12 taon na nagdurugo. 12. At ito po, sabi niya sabi niya, she was saying to herself, if I can only touch His garment. Kasi ganito po yun, si Jesus po ay naglalakad. Naglalakad si Jesus. At yung babae, let's say nandun, na kay princess. Ayun, hi princess. Yan. Kuya, nandun yung babae nagdurugo. Diba? Tapos nandito si Jesus. At nalapitan niya si Jesus. Sabi, kung pwede ko nang hawakan yung hem ng garment niya, yung sa damit niya, kasi naniniwala siya na ma-touch na lang yung kahit parte ng damit ni Jesus, may heal siya. So sabi niya, kung matatouch ko lang, kung makakuha ko lang, kung alam ko, imagine 12 years siya nagdurugo, pero naniniwala siya. Paulit-ulit po niyang sinasabi, kung maaari ko lang hawakan siya, kung maaari ko lang makahawakan siya. Imagine, at alam niyo po nangyari sa Bible, sabi sa Bible, nahil po siya. Nahil po siya. Dahil nang na-touch niya yung ni Jesus. Sabi ni Jesus, uy, may na-feel akong power na lumabas sa akin. At dahil nga, yung babae may faith. At siya ay nanatili, may perseverance po siya. Hindi siya sumuko. Imagine, what if? Kunyari, ito po si Jesus. Ako po yung babae na durugo. Para baliktad. Okay, ako yung babaeng durugo sa si Jesus. Ito malapit na. What if ako po nandito? Sabi lang, ayoko na nga. Pero nandiyan nakalapit. Diba? Imbis na mahila ko, Lord, ganun din po tayo. Ano po yung mga bagay na pinag-pray niyo po na malapit na nga kayo? Konting tumbling na lang, susuko ko pa ba? What? Gusto ni Lord, pagpatuloy mo. Amen? Amen. At meron pa, okay, fast forward ko na lang, but meron pang tao si Naaman. Okay, meron siyang leprosy o ketong. Okay, itong si Naaman, okay, dahil sabi niya, punta ka sa river at mag-ano ka doon,